Magandang oras mga katiyats, mga kababayan sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at ating mga katiyats in abroad. Well, hindi magandang balita ito. Kahapon yata ito nangyari. Ito'y pinadala lang sa akin ng isa sa ating masugid na subscriber. Ang nangyari sa Panabo, Davao del Norte, kung saan 5 at 2 dito ay professional teachers na naghukay ng treasure tunnel daw. Well, grabe naman, ang lalim, sobrang lalim ng hukay nila. 200 feet daw eh. Kung 200 feet, divide by 3, yan ay nasa 70 meters yata o 65 meters. Ang lalim niyan, sobrang-sobra na yan. Sobrang-sobra na yan sa sukat ng mga big deposit. Pero kung sobrang laki, ay pwedeng aabot sa ganong kalalim. Kasi meron namang umaabot talaga ng 100 meters na treasure tunnel. Yun ang mga pinakamalaking imperial treasure site. Kung 60 meters, karamihan ng Big Depot ay 30 meters lang eh. 30 meters, big deposit, napakalalim na yan. Ay dinubli nila, 60 meters yung hinukay nila, mahigit pa. Kasi 200 feet eh. Kaya mamaya atin bigyan ng analysis at reaction kung bakit nangyari yun. Atin muna panoorin ang balita courtesy ng News 5 with Cyril Kusim. Ito ang balita. Nauwi sa trahedya ang isang treasure hunting sa isang hukay sa Panabo City, Davao del Norte. 5 ang nasawi matapos matrap sa hukay pero 2 bangkay lang ang naiahon. Ania sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Okay, continue sir, down slow. Buwis buhay ang retrieval operations ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection sa isang hukay sa masukal na bahagi ng barangay Upper Licanang, Panabo City, Davao del Norte. Natrap kasi ang 5 lalaki na pinaniniwala ang nag-treasure hunting. Makalipas ang ilang minuto, naiangat ang isa sa mga ito na kinilalang si Patriarca Pepe, 59 anyos at isang aktibong public school teacher. Tinatayang aabot umano sa 200 feet ang hinukay ng mga biktima dito sa lugar. 200 feet. 200 feet, convert nyo nga sa meters, mga katiyats. Estimate ko lang, nasa 65 siguro yan, meters. Napakalalim na ng 65. Nakita natin yung tunnel nila ay bedrock na eh. At napakaliit ng ano nila, parang 1 meter by 1 meter na lang yung kwadrado na ano doon. Na butas, napakaliit niyan. Suffocated ka dyan, suffocate. Hindi ka makahinga doon sa lalim na yun. Kailangan na nun ng magagandang air supply. Itong kailangan ng blower. Blower na hindi lang isa, 2 kasi kung papaltos yung isa, meron pang reserba. Mainit sa ilalim at kapag walang blower ay mamamatay ka talaga doon by suffocation. Pero sabi daw ng may sumabog daw eh, pero parang hindi ako maniwala na may sumabog. Ay talagang narating na nila yung pinakailalim na wala na talagang hangin. Yung kanilang hininga ay yung kanila na lang oxygen eh. Yung i-exhale nila doon ay carbon. 5 kasi sila. Kapag huminga tayo sa ilalim ng tunnel na malalim na, yung ating exhale na hangin, yun ay lason. Yung ma-exhale natin, yan ay carbon. Carbon monoxide yan. At yung ating in-exhale, ma-inhale din ang kasama natin, yan yung mangyayari na mahihilo ka doon sa loob. Dahil nga baka yung kanilang, kasi ang layo na eh, ang lalim na eh. Baka yung kanilang blower, baka nandun lang sa kalagitnaan, hindi nakarating sa pinakadulo. Kaya yung sinabi na sumabog, parang hindi ako maniniwala dyan na may sumabog. At yung may nangangamoy daw na ammonia, siyempre, kapag malalim na, lalo na may yung mga prehistoric period pa na mga organic material. Merong ganyan eh. Yung hinukay namin noon, 30 meters, ay meron ng mga
parang seabed. Merong mga seabed na yung parang karagatan pa noong Jurassic period, noong million of years ago. Yung karagatan ay merong mga tipay, mga clamshell na million of years old na. At merong mga truso ng kahoy na million of years old na parang uling na lang. Ganon yun. Lalo na kapag may sumabog na bulkan noong prehistoric period at natabunan yung mga kahoy, yun ang nagiging source ng methane, which is nagkakalason siya kasi organic decayed material ang methane, mga kababayan. Kaya kung magukay kayo ng malalim, advice ko talaga ay noon pa man, yung palaging advice ko ay hanggang 7 meters lang eh. Di ba? Kung may magandang mga signs, hanggang 14 meters na lamang. Kasi diyan makikita natin hanggang 14 meters ang mga medium deposit at giveaway sa 4 to 7 meters deep. Kaya kung aabot na kayo ng 30 meters, ay parang wala ng pag-asa yan. Ang dami-dami ko nang napuntahan na mga naghukay nang umabot na ng 30, 40 meters. Wala na talaga yan kasi bedrock na yan. At yung pinagbubutas ay natural bedrock. Wala na doon. Kasi ang kayamanan ay diyan lang sa ibabaw ng bedrock yan. Ipinatong lang yan sa bedrock para hindi nababaon. Kapag may lindol, kapag may mga baha, hindi na babaon ng husto yung ginto kasi mabigat ang ginto. Kaya karamihan ng big deposit ay hanggang bedrock lang yan sa ibabaw ng bedrock. Tsaka nilagyan nila ng silyo, pwedeng konkrito yung binuhos, or pwedeng malalaking bato yung tinabon. Pero ibabaw ng bedrock lang yun, mga katiyets. Pero kapag ganyan kasi, kapag malalim na, wala na talaga yan. Lalo na kapag yung sign, walang trail sign sa tunnel, okay lang kung yung natagpuan nila ay talagang war tunnel na gawa ng Hapon na nag-criss-cross sa ilalim ng lupa. So pwedeng meron. Yung ginawa nila, talagang pinaghuhukay nila yung pinagsisilsil, sinisisil nila yung bedrock. Kaya nakaabot sila doon sa napakalalim na. At ito rin isa diyan sa may kasalanan ng ganyan ay ang kanilang leadman or yung kanilang analyzer na turo ng turo, mga kababayan. Kaya huwag kayong masyadong maniwala sa mga analyzer na hindi tanggapin ang pagkatalo. Karamihan kasi ng analyzer ay ayaw nilang sabihin na palpak sila. Kaya ang mga analyzer hindi yan sumusuko. Hindi sumusuko ang mga analyzer na iba, maliban sa akin. Pag nakita ko na walang mga signs, ayaw na. Ipatigil ko na eh. Kaya kung ako ang kasama nyo, ay wala kayong gasto at hindi kayo mapunta sa delikado. At of course, hindi gaanong malalim kapag ako ang titingin ng tunnel. Kasi kung walang sign, paano pa tayo maghukay niyan? Kung walang trail sign, tigil na. Yun nga ang sabi ko na dapat alam ng analyzer kung kailan titigil. Hindi yung sulong ng sulong, tapos gamit na naman ng kagamitan, nandun turo naman sa kaliwa. Pagdating doon sa kaliwa, turo naman pababa. Kaya ang nangyari, hindi na sila makakalabas dahil sigsag-sigsag na yung kanilang tunnel sa ilalim. Mabuti pa, sila dyan, nag-testing ng buhangin, baka mayroong powder gold. Diba, mayroong dust of gold. Yun ang maganda kasi malalim na eh. Pwedeng mayroong mga ginto na yung natural gold na powder o kaya nuggets. Yun ang hindi nila tinitesting kasi yung kanilang utak naka-focus sa gold bars na sinasabi ng analyzer. Okay, so wag magalit sa akin yung mga analyzer na hindi sumusuko. Kapag wala ng sign, walang bato na may tatak, walang trail marker sa ilalim, mga bato na pinorma na kamao, na paa, na hintuturo, nagtuturo, mga bato na triangle na ganyan, bilog na mga bato, dikulay na mga bato, sa ibabaw, bandang ibabaw, mga basag na buti, plato, jars. Kapag walang mga ganyan, wala talaga yan, mga kababayan. Mga nasa 1,000 na yata na tunnel ang nabisita ko. Alam ko na ang meron wala.
Sa 1,000, 2 tunnel lamang ang nakita kong positive, mga kababayan. Imagine na 1,000, 2 tunnel lang ang talagang totoong meron. Yan ang ano diyan, ang ratio sa ano ko, experience. Sa 1,000 hukay ng ating mga ka-TH, 2 o 3 lang talaga ang meron. Ganun yun kasi dahil yan sa pagkakamali ng mga analyzer na nagtuturo. Detect ng detect and then turo ng turo. At ito kahit alam ng analyzer na wala na, mapahiya kasi siya, mapahiya. Kaya hindi niya tanggapin na palpak siya. Kaya ang mangyari niyan, turo ng turo na lang siya, baka sakali, pero yung kawawa, yung naghukay, at saka yung pinanser. Okay, so, nakuha nyo ba mga kababayan? Yan ang katotohanan sa treasure hunting. Meron kasing ayaw paawat at akala niya tama yung kanyang analysis pero wala pa naman siyang nakuha, di ba? Kung meron siyang nakuha, bakit nag-treasure hunting siya? Di ba? Mga kababayan, yun na lang ang tingnan nyo. Kung meron talaga siyang nakuha noon, so pwedeng makakuha pa siya uli. At ilang taon na ba siya na nag-decode experiences? Baka 2 taon pa, di ba? Kailangan dyan ng matagal-tagal na mga eksperyensya. Yung marami ka nang nalalaman ng mga signs, na symbols, sa ilalim at ibabaw ng lupa. Okay. So, nakakalungkot kasi to. Walang ibang masisi dito kundi yung nagtuturo na okay, liko tayo dito sa kaliwa, butasin natin tong kanan, baba tayo. Yun ang mahirap dun. Kasi ano na lang yan Yun ang sinabi ko sa mga kasamahan ko noon. Kaya nga, sinabihan ko na sila na huwag niyong sundin yung ano nyo, yung imbento ng inyong pag-iisip. Ang sundan natin ay totoong mga signs, tell signs, symbols, at mga object na nasa ilalim ng lupa. Kapag walang mga ganun, tigil na tayo. Hindi talaga. Meron talagang mga tao na naniniwala kahit guhit lang ng bulati yung sa bato, kahit guhit lang ng ugat ng kahoy, ay sinasabi na ano daw, sign daw. Malaki ang pagkakaiba ng man-made sign tsaka mga gawa ng nature pattern. Yan ang mahirap kung hindi pa nakakita ng totoong mga marka ang analyzer. Ay kahit na bitak sa bato, sasabihin niya na sign yan. Yan ang katotohanan yan. Kahit hindi hugis puso, tapos sasabihin niya hugis puso ito. Oo nga, hugis puso yan. Pero paano mo malaman na yan ay gawa ng tao? Yan ang problema diyan. Kung hindi ka pa nakakita ng hugis puso na gawa ng hapon. Okay, so tapusin na natin ang balitang to. Nasa 2 taon na umano ang kanilang paghuhukay na nagbabakas sakaling makahanap ng ginto. Nauna nang naiahon ng mga taga BFP ang bangkay ni Rodolfo Maputol, 59 anyos at isa ring guro. Natagpuan sila sa hukay na may 6 na talampakan ang lalim, pero hindi na nakuha ang bangkay ng 3 pa nilang kasamahan. Ayon sa mga otoridad, may biglang sumabog umano mula sa ilalim ng lupa, dahilan para matrap ang mga biktima. May ammonia doon and then merong carbon monoxide. So it is they are toxic gases ma'am na pag naano siya, pag nalikom is talagang talagang Okay, so yung carbon monoxide, nakakalason. yun yung sinabi ko na mga hininga na nila yun. Yung hininga na binuga natin, nalalabas sa ating katawan, hindi yan oxygen. Yan ay carbon monoxide, mga kababayan. Kaya yung hininga niya, wag mong hingain dahil masama yan. Ngayon, ang tingin ko dyan ay hindi na umabot yung kanilang blower. Hindi na umabot doon sa kung saan nandun sila sa 60 feet. Hindi na umabot ang kanilang blower. Napakalalim na niyan. Grabe naman. Kapag papasok ka ng ganyan, parang binaon mo na ang kalahati ng buhay mo Kaya nga, nung agresibo pa ako noon sa mga treasure hunting, kapag may binisita ako na tunnel na malalim, pinapasok ko Pero kapag nakakita ko ng ganito,
Sa ngayon, magdalawang isip na ako magkano ba ang pera na papasok ako doon, di ba? Kamatayan yan eh. Katulad niyan, walang eksaktong oxygen sa loob. Ngayon yung carbon monoxide, natural lang yun doon kasi may 5 sila eh. Kapag may uutot doon, may hinga, meron talagang carbon monoxide sa ilalim ng lupa. Pero yung ammonia na sinasabi, yun ang ano, di ba? Bakit may ammonia? Saan kaya galing yun? O baka meron talagang silang natamaan na butilya na merong laman na ammonia. Alam naman natin na ang ammonia makakatulog ganyan. Kapag nasinghot mo yan, tulog ka. Plus yung carbon monoxide, yun ang makakapatay sa'yo. At hindi lang carbon, mga methane, merong mga methane sa kanyang kalalim. Meron akong napuntahan noon na hinimatay dahil sa methane eh. Natural methane sa ilalim ng lupa. Grabe, nakakatakot yung ganyan. Mga kababayan, bigla na lang babagsak eh. Kukulaps yung naghukay na makasinghot ng matagal ng methane. Kasi ang methane, hindi mo alam na methane eh. Hinga ka lang. Pagkatapos, bigla kang babagsak. Okay, so ano bang ending nito? Nagtataka lang tayo, bakit dalawang guro, parehong 59 anyos, malapit nang mag-retire eh. Kung inintay nila ang retirement nila, sigurado meron silang 2 million retirement sa public school teacher. Di ba? Mga kababayan, hindi nila hinihintay yung retirement nila eh. Tapos sumama pa sila doon pagpasok. Sa tingin ko itong dalawang guro, ito yung pinanser. Kasi professional eh. Yung 3 doon, yung abantero, yung 3. Kaya nadaganan sila ng wala namang gumuho. Nasa ilalim na talaga sila ng kanilang hukay. Palagay ko gumamit sila ng maliliit na dinamita eh. Kasi yung mga minero, meron akong kasama sa treasure hunting na mga minero eh. Alam nilang magpasabog ng maliliit lang na dinamita sa ilalim ng tunnel para hindi na gaano mapagod sila sa pagsilsil ng bato. Kaya ginagamitan nila ng dinamita. Yun ang tingin ko eh, kasi may sumabog eh. Sabi may sumabog. Yung bote kapag masundot mo yun ng bara, yung may uusok na masinghot, 'di ba, na poisonous gas, hindi naman yung sumasabog. So kapag may sumabog, gumagamit sila ng dinamita na maliliit. Yan ang mga minero eh. Akala ko nga na unang tingin ko sa balitang to na mga minero ito, hindi ito treasure hunter. Talagang minero dahil malalim ang kanilang hukay. Hindi pala. Treasure hunter talaga. Treasure hunter sila. Hinahanap nila yung gold bars. Which is, balik na naman tayo sa nag-analyze ng tunnel kung saan sila liko. Yung navigator kung barko. Yun ang kailangan kapag meron kayong analysis or analyzer, ay yung may mga experience at marunong tumanggap ng pagkatalo. Halimbawa, paghukay, wala talaga, wala na. Di ba? Walang sign, walang marka sa ilalim ng lupa, walang trail sign kung saan pupunta. Ibig sabihin, wala talaga. Kapag ganyan, mga kababayan. Ay, nako. Sana ay Kaya nga si Loren Legarda, pinatigil na to eh. Pero dapat kasi may limitasyon ang lalim. Kahit na sabihin natin totoo, may mapa at 60 meters deep, ay wag nyo nang hukayin yan, mga kababayan. Delikado yan eh. Pag guguho yung tunnel, mamamatay talaga yung tunnelero, yung nagtatanil sa ilalim. Kaya ang advice ko ay 7 to 14 meters lang. 14 meters, madali pa i-retrieve yan. Pero kapag aabot na ng 30 meters, nako, ang lalim-lalim na yan, mga kababayan. 30 meters is, 10-story building. Imagine, 10-story building, ganun kalalim ang hukay nyo. Diba? Yung last project ng kaibigan ko ay umabot sila ng ng 20 meters ang lalim na. Binaba ko, medyo natakot ako kasi malambot ang lupa.
Wala talaga. Sabi ko sa kanila, wala talaga. Ano bang nakita nyo dyan sa ilalim ng hukay nyo? Wala naman. Pinakita sa akin yung mga bato. Natural lang yun na mga hugis na bato na mayroon talagang ganun. Ang bato na minarkahan ng Hapon, may hugis siya. Karamihan sa nakita ko ay yung parang kuko. Parang kuko ng hayop. Yun ay pointer yun. Tapos nilagyan siya ng mga butas. Ang lahat ng marker ng Hapon, nilagyan nila ng dot ng butas. Parang donut para sigurado na alam nila na yun yung marker na iniwan ng nagbaon. Kahit yung paa na sign, matatawag yun na legit marker kung nilagyan ng dot o butas. Ang puso ganun din, nilagyan nila ng dot o butas. Lahat ng marker ng Hapon sa ilalim ng lupa, nilagyan nila ng dot yan na butas. Para malaman na yan nga yan, gawa ng Hapon, gawa ng nagbaon. Alright, sumalangit nawa ang kaluluwa ng ating mga katiyets na imbis magretiro next year ay napunta sa langit. At sana ay hindi na masundan pa ang malas na ito sa treasure hunting. Ngayon, marami namang nagsabi na ayaw ipakuha ng tagabantay. Well, meron din kasi ang Hapon eh. Kapag malalaking pinagbabaon nila, iiwanan nila yan ng curse or itong magic spell. Akuba ang tawag nila diyan, akuba, Japanese akuba. Parang bulong yan, binubulungan ang treasure na, uy, huwag kayong magpakuha diyan. Tapos yung nagukay, yun ang papatayin nila at gagawing gate guard or tagabantay ng treasures. Yung mga nagbaon noon. Kaya yung mga nagbaon mismo, ang kanilang espiritu ay na-trap dyan sa treasure at binubulungan ng Akuba Master ng Hapon na kayong mga naghukay dyan ay dyan na kayo hanggang sa katapusan ng mundo, bantayan nyo ang kayamanan na yan. Kaya yun, ang mga espiritu na yun ay yun ang kanilang sinusunod eh. Kaya ayaw nila ipakuha, kaya yun ang nangyari, mayroong mga trahedya. Yan naman ang the other side of the story, di ba? Yung mas totoo niyan ay yung sinabi ko kanina, mga kababayan. Alright? Ako'y magpaalam na. Sana ay wag niyong tularan ng ganito, mga katiyats kalalim. Okay, remember, 7 meters giveaway. Pinakamalalim na yan. And then, medium deposit, 14 meters. 14 meters lang. Wag nang lumampas. Wala talaga. Kapag wala, ay wala. Yun lang yun. At ibaba natin ang ating pride as analyzer. Kapag sabihin nila, palpak naman yan si Surigao-san. Kung palagi akong nakakuha, ay sigurado tawagan na ako ng treasure hunter ng buong mundo. kung gano'n ako kagaling, di ba? Yung atin ay mga analysis lang naman yan. Na sabi ko na sa inyo, 1,000 tunnel, dalawa lang ang nakita ko na totoong tunnel ng Hapon na may treasures. Okay, so ako magpaalam na mga katiyets. Ingat kayong lahat dyan at hanggang sa muli. Paalam.